Humingi naman ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Maranao dahil po sa nangyayaring gulo sa Marawi City. Pero iginiit niyang ito raw ang nakikita niyang paraan para maitaboy ang teroristang grupong sumalakay sa lungsod. Balitang hatid ni Joseph Morong. 08260 Infantry, Philippine Army. Saludo ang pasalubong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sugatang sundalo sa Cagayan de Oro City. Cellphone, baril at tig 100,000 piso ang bigay niya sa 79 na sundalo. Pabuya ito sa pagtatanggol nila sa bayan laban sa mga teroristang Maute na sumalakay sa Marawi City. Ladies and gentlemen, Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines. Bago nito, mainit na sinalubong si Pangulong Duterte ng mga bakwit sa evacuation center sa National School of Fisheries sa Barangay Buruan sa Iligan City. Namahagi siya ng financial assistance sa pamilya ng mga bakwit. Sa ambush interview, pagkatapos ng kanyang speech, nagbabala ang Pangulo na posibleng mambomba ang ISIS Maute Group bilang pagganti sa operasyon ng militar. Pero siniguro ng Pangulo na nakatutok ang gobyerno laban dito. Itong IS, I'm not talking of anybody else. Yes, sir. Itong terrorism, I am sure that you have been viewing CNN, BBC, Al Jazeera sa Middle East. Yes, sir. O gano'n yan. Mindanao, sir, or other parts of the country? Well, it could start in Mindanao. Kasi dyan sila, a lot of Muslims there. And I just hope that tomorrow people would not, do not take it as a hook, line, and sinker. Of course, we're doing something about it, sir. The threat. I said, I will deal with him harshly. Binatikos ng Pangulo ang Maute Group na wala raw pagmamahal sa Mindanao. Masama ang loob ko. Kasi hindi lang man ninyo sinabi na malakas na ang pasok. Armas wala yan. Lahat ng tao dito nagdadala ng armas. Ba't hinayaan ninyong pumasok yung iduluya na walang ginawa doon sa Middle East kung saan-saan pinagpapatay nila ang kasama nilang Muslim? Bakit tayo magpatayan? At bakit kayo mag-import ng ideolohiya na ang ginagawa, diba, sasabi, tingnan mo ang turo nila sa kanilang leaflets. Sagasaan mo ang lahat ng non-believers. Diyan, sa truck, kung mayroong palengke dyan, rat dyan yung lahat, sagasaan niya na tao dyan. Paputok, no? Kung ganon ang sundin natin, naku, there is no future for the Philippines and your children. Sabi ng Pangulo, federalismo ang susi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Mindanao. Ito rin daw ang daan para umusad ang pakikipag-usap sa MILF at MNLF. Itong revolusyon ni Murad, pati, tama yan. Kasi nga naman, napunta sa tabi-tabi na lang ang mga muro kung saan-saan. Ngayon, ang pangako ko, federalism. Ibibigay ko yan kakatapos lang nila. Tomorrow, ibigay nila ni Murad yung kopya sa nagawa nila. Yan ang pipirmahan ko the day, mga 2 days after ngayon. Kung kita-kita kami sa Met at itulak ko na sa Congress. At sa kabila ng matigas na pananalita ng Pangulo, humingi rin siya ng paumanhin sa mga Maranao dahil sa nangyayaring gulo at kung bakit niya kailangan magdeklara ng martial law. I would like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice. Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out, but I am very sorry. Joseph Morong, GMA News.